Ayan, kapag sinabing Feast of Booths, pista pa rin ng tolda yan. Feast of Tabernacles, pista pa rin ng tolda yan. Pag sinabing Sukkot, pista pa rin ng tolda yan. So, kung sa Israelita lang yan at kung tapos na yan, ba't natin kailangan pag-usapan? Dahil ito po ay may kinalaman sa propesiya o sa mangyayari sa darating na panahon. Sino po ba dito ang gustong makaalam ng darating na panahon? Amen? Minsan magpapahula pa tayo, di ba? Para malaman ang darating na panahon. We don't have to do that. The Bible is there telling and foretelling the future that awaits us. Okay po? Amen? Talaga po bang kayo'y malungkot? Isang malakas na malangkang sa ating Diyos na buhay. Amen? Alam niyo po, kapag sinabing Feast of Tabernacle or Sukkot, masaya. Feast of joy and rejoicing po yan sa kanila eh. Bakit? Kasi po pagpapasalamat yan sa amin. Ito po yung isang sample kung gaano sila kasaya. Ginawa po nila to this week lang po. Ito po yung ginawa nila. Sa ibang salin, tignan po natin ha, and the Word who is
Christ became flesh or human and tabernacled with us or lived among us. So, tabernacle. Jesus is tabernacling with His people, and the people beheld His glory. In 2 Corinthians chapter 5 verse 1, for we know that in our earthly house, this tent is destroyed. We have a building from God, a house not made with hands, eternal in heaven, in the heavens. Amen. So, yun pong pinag-uusapan na bahay ng Panginoon, bahay dati, di po ba ang sabi, God does not dwell in the temple made by human hands. Saan na naninirahan ng Panginoon ngayon? Sa puso, sa buhay, sa katawan natin. Amen? Ang daming nangyayari ngayon sa ating kapaligiran na, alam mo ang dami talaga bumabagabag sa isip ng mga tao. Example na lang po talaga yung mga pasyente ko na lagi silang nakakaramdam ng takot o pagkabagabag. Alam niyo po, ang oppression at possession ng kalaban sa isip natin is persistent. It's consistent. Alam mo yung pag-gising mo pa lang sa umaga, ano ang sasalubong sa'yo? Pressure. Ano ang sasalubong sa'yo? Stress, expectations, o yung mga bagay na feeling mo hindi mo kontrolado. Tapos magpapanik tayo, di ba? Tapos masistress tayo. Tapos anong mangyayari? Sa buong maghapon, pagod na pagod yung pakiramdam. Naramdaman niyo po ba yan? Na kagaya ng prayer natin kanina, no? Sabi ni Sister Joy, ang dami nating laban sa buhay eh. Ang dami nating mga bagay na nagagawa, nasasabi, naiisip dahil sa mga laban natin sa buhay. Amen? Sino ang may laban sa buhay? Wala! Ako lang! Siyempre lahat tayo may laban sa buhay. Ano po? So, meron pong isang magandang kwento. No? Meron pong isang Kristiyano na sawa na siya sa buhay na puro na lang laban, puro na lang away, puro na lang negative, puro na lang kahirapan. Once and for all, he decided to accept Jesus Christ as his Lord and Savior. Amen? So, anong sabi niya? Lord, sinusumo ko sa'yo ang bagay na ito, tanggap kita. Para pong isang may-ari ng bahay. Ito po kwento na ito, narinig ko po sa isang pastor. So, kada umaga, may kakatok sa pinto niya. Pagbukas niya, si Satanas. Si Satanas talaga. Pagbukas niya, so syempre, hindi niya pinapayagang magpatalo, nakikipaglaban talaga siya. Maghapon siyang nakikipagpuno kay Satanas, talagang pagod-pus na pus yung lakas niya sa pakikipaglaban. Although, hindi naman talaga siya tunay na natatalo ni Satanas. Si Satanas na mapagod rin yan eh. Aalis rin yan. Aalis na ako, pagod na ako. Bukas na lang ulit. Abangan kita. Kakatapalit siya. Bukas. Pagbukas mo si Satanas na naman, ikaw na naman. Laban na naman tayo, di ba? Tapos, ganun na lang ng ganun. Lagi na lang siyang napapagod. Lagi na lang siyang sumusok. Lagi na lang siyang nahihirapan. Teka! Naisip ko nga pala. Tinanggap ko na ang Panginoong Hesus. Bakit lagi pa rin ako nagkakaganito? Ang sabi niya. Ang dami-daming problema. Ang dami-daming mga alalahanin, suliranin. Ang Panginoong Hesus tinanggap ko. Sabi niya, teka Lord, hindi ba tinanggap kita sa puso ko at sa buhay ko? Sabi niya, ang sumagot ang Panginoon. Ang sabi niya, tinanggap ko nga ako sa puso mo, pero hindi mo naman isinuko sa akin lahat ng mga laban mo. Pinayagan mo akong makapasok sa templo o sa bahay mo, pero ikinonfide mo lang ako sa isang parte ng tahanan mo. Hindi mo ibinigay sa akin ng full authority. When in fact, kung sinabi mo na kapag pumatok si Satanas, ako ang magbubukas, ako ang lalaban, hindi ka na sana napagod. Madalas nakakalimutan ng mga Kristiyano na ang laban ay sa Panginoon. Pinipilit nating labanan ng demonyo sa sarili nating kalakasan when in fact, hindi talaga natin kakayanin. Yun ang nakakalimutan natin. This is an earthly tent. This is a tent that will perish. Ang bahay natin ganun din, but we have a permanent
and a hindi nabubulok na tahanan sa langit. If we want to make it to heaven, we have to give our earthly debt to the Lord. Lahat ng aspeto, pera, kalusugan, emosyonal, ugali, asal, sama ng loob, damdamin, kailangan isinusuko lahat. Hindi po pwedeng, sige Lord, pag Sunday, okay tayo, tapos masaya ako, pero ang hinanakit na ito, kikim-kimin ko muna kasi gusto ko talagang magtampo sa tao na yan eh. Hanggat hindi natin isinusuko sa Kanya ang lahat-lahat ng bagay, tuwing bubuksan natin ang pinto, tayo ang makikipagbunong kay Satanas. Give the key to the Lord. Let Him have dominion over your house. Siya ang bahalang humarap kay Satanas sa lahat ng pagkakataon. Amen? Palakpakan po natin. Give total control to the Lord. Amen? So, kagaya ng sinabi natin kanina that there is prophecy in these messages. No? Ang sabi po sa Revelation 21, chapter 21, verse 3, and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and He Himself will be their God. Muli, pinag-uusapan po ang pista ng mga tolda. In Zacharias, imagine po ito, 520 years bago naman po ipanganak ang Panginoon. Nasabi na po ito ni Prophet Zechariah. Hindi po ba ngayong mga panahon, nakikipaglaban na po ang mga tao sa Israel? Tama? Nangyayari na. Tingnan po ninyo ha. Kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem taon-taon upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang dakilang hari at makikisama sa pagdiriwang ng mga pista ng mga kapag po nalupig na ang kalaban, kapag po alam mo po yung salot, ito po yung mga salot na tinatawag na Great Tribulation. So lahat po ng makaliligtas sa Great Tribulation ay makikiisa sa pista ng mga tolda. It is going to be the millennial reign of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Panginoon. Bakit? Kapag po, pag natapos na po ang Great Tribulation at nalupit na po ang kasalanan, there will be 1,000-year rule of Jesus Christ here on earth. Bababa ang Panginoon for 1,000 years to be our King, to be our Lord sa mundo. And that time, ang demonyo po ay nakakulong sa ilalim, sa kaila-ilaliman. Ibig sabihin, at this time, there is perfect peace. Walang karapatan o walang magagawa ang demonyo para manggulo sa millennial reign. It is also a symbolism of Sukkot or the Feast of Tabernacle na ang Panginoon will dwell with His people. Napakaganda po ng plano ng Panginoon. Amen. Malaman ba natin kung matutunan natin kung marinig natin na may plano ganyan ng Panginoon? Kagaya nga po nagsabi, kung gusto mong malaman ng future, huwag kang magpahula, huwag kang magpabasa ng kamay, magbasa ka ng Biblia. Amen? Because the Lord has great, great plans for us. So, natapos na natin yung Jesus as the tabernacle, God living with men. Tayo ay pupunta na sa Jesus as the living water. Alam niyo po, ang tubig po ay napakahalaga, tama? Napakahalaga. Lalo na po ng panahon ng mga Israelites. Bakit? Hindi naman po masyadong umuulan. Kasi po talaga po nagpapaulan lang ang Panginoon sa mga blessing niya, pero hindi po sagana ang tubig. Basahin po natin in John chapter 7 verse 37. On the last day, the great day of the feast, which is the Feast of Tabernacle, Jesus stood and cried out saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of
living water. Agrikultura po ang pinaka-main source. Diba mga nagtatanim sila, no? Mga wheat, barley, rice, ganyan. Wheat, barley, mga grain. Ngayon, syempre, saan nakadepende ang mga tanim? Sa tubig. Meron po ba ditong mga nakaranas magsaka? Si Mami Lydia, tsaka si Mami Esther? Di po ba sa mga, sa mga bukid? Natuto po ba kayong manigarilyo doon? Hindi. Kasi ang sabi ng mga pasyente po, naninigarilyo kasi malamok sa bukid. Ayun. So, yun po, mahalaga ang tubig. Meron po kung bakit po kay saya-saya ng mga Israelites is because nagkakaroon po sila ng tubig. Ito po ay simbolo ng masagana ngani. Asa na si Ivan? Ivan, yung video natin, Ivan. Panoorin po natin ito to have a view of what happened. Ivan, wait lang pala muna. Hold muna. Later pala. Okay. So, moving on po sa Revelation chapter 22, verse 17. The Spirit and the bride says, "Come, and let him who hears say, Come, and let him thirst." So, yung water, ganito po bibigyan ko na lang kayo ng example. Yung water libation po is, kukuha po sila ng tubig mula sa Siloam, tapos po dadalhin nila sa templo, ganun po iaalay sa Panginoon. Okay. So, tingnan po natin. Napakaganda po nito. Ito po ay galing sa Exodus na po, living water. Ang sabi po sa Exodus, "Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink." Imagine a place so dry, so barren. Kagaya po nito. This is the mountain of Horeb. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na in-strike ni Moses at lumabas ang living water. Panoorin po natin. "And thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. He clave the rocks in the wilderness, and gave them drink it out of the great depths. He brought streams also out of the rock, and caused the waters to run down like rivers. I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink." Yan po yung rock, yan po yung pinakpok ni Moses, dyan po nagmula yung tubig. So, yan po yung mountain of Horeb. In 1 Corinthians chapter 10 verse 4, all drank the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Noon pong panahon ni Moses, meron po siyang staff na ipinapukpok ng Panginoon doon sa bato at lumabas po yung tubig. Napakaganda po ng illustration na po umagos, dumami, talaga pong halos nabaha po yung lugar, nakainom ng lahat, tapos po, pati mga hayop. Ito po kasi yung time na nagre-reklamo na po ang mga Israelite, bakit kami dinala dito? Wala naman palang tubig, mamamatay lang pala kami dito. Ito po yung panahon na yun. Imagine and think about it. The rock was Christ. Just as Moses, pinukpok na yung rock, di po ba? Lumabas yung living water. Also, who is our Jesus Christ, Lord and Savior. Tinusok po siya, winasak, broken po siya, and out of Him came rivers of living water. From Exodus to New Testament to the future, Jesus is the living water. Amen. Marami sa atin ang karaniwan ay nauuhaw,
Marami sa atin ay karaniwan ay tuyong-tuyo o dry na dry ang pakiramdam sa ating buhay, sa ating spiritual life. Umiinom ka ba ng tubig mula sa Diyos, mula sa bato na nagbibigay ng living water? Madalas mapakiramdam natin talo, mahina, walang magagawa, walang laban. Tandaan natin, flesh quenches water. Flesh quenches fire. Kung ang pinapakain natin sa buhay natin is always our flesh, mamamatay ang apoy, matutuyo ang tubig sa buhay natin. Brothers and sisters, muli tatanungin ko kayo, ano ang pinapakain ninyo araw-araw? Laman ba o espiritu? Saan ka nagbababad? Saan mo ginugugol ang oras mo? Kung meron kang oras, ginagamit mo ba ito para magsaliksik sa Panginoon o para lumublob sa presensya ng Panginoon? Are we so busy with the world? Cellphone, online game, social media, Facebook, TikTok, YouTube. Hindi nga natin magawa yung mga trabaho natin sa bahay dahil sa sobrang kakatutok natin sa cellphone. Hindi natin magawa yung obligasyon natin sa ating mga magulang kasi ang daming naka-clouded yung isip natin ng mga bagay patungkol sa laman. We are all guilty of this. Kahit nanay, kahit tatay, kahit anak, kahit lolo, kahit lola. Are we drinking from the rock who is Jesus Christ? Are we taking our time to know and to meditate on the words of the Lord? Sabihin mo, ang corny kasi, nakaka-boring kasi. Hindi mo maintindihan. Binasa mo Exodus, hindi mo naman naunawaan. Kasi wala ang banal na espiritu nagkakaliwanag. I will take this opportunity to advertise dahil sa Bible study po, kapag pinag-uusapan ng Biblia, baligtadi, exciting eh. Si Ivan, hindi pa nga tapos yung kwento. Anong nangyari? Basahin mo muna ako. Kasi hindi nakita ko itong binasa ko na mag-antay ka ako. Meron pong excitement sa salita ng Panginoon. Hindi po talaga siya boring. At habang nalalaman natin ang salita ng Panginoon, we grow deeper and deeper in love with the Lord. Napakasarap pong ma-in-love sa Panginoon. Napakasarap pong malaman ang kanyang salita. Hindi corny ang Panginoon. Very exciting po ang Panginoon. Kaya po, come and join us as we study and grow together in knowing the knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen? So, tapos na tayo sa Jesus living with man, Jesus as the living water. Now we go to Jesus as the light of the world. Amen. So parte po ng feast na to, ng tabernacle, is iniilawan ang templo. In fact, kasi wala naman pong kuryente nung panahon na yun eh. In fact, ang templo po ay nagliliwanag, nagniningning talaga dahil sa apat na kandelabra na nandyan. Ang sabi po, in John chapter 9, verse 7 to 9, and he said to him, "Go, wash in the pool of Siloam," which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. Therefore, the neighbor and those who previously had seen the blind said, Is not this he who sat and begged? Some said, This is he. Others said, He is like him. He said, I am he. To be clearer, let us watch this video. Mabagal yung signal. Again, to be clear, let us watch this video. Sabi na yun. Sorry na, Iba. Yung naka-minimize lang. Ayan, to the rescue ang mga ito po ay yung kwento ng yun yung kaninang pinakita mo. Ayan, nag-meeting po sila. Sabi ni Julian, itong pindutin mo. Sabi ni Ivan, wag. Sabi ni Ivan, ito yung ngayon yun. Sa palagay ko, pero kailangan natin si Pastor para matulungan tayo. At si Pastor, lumating na siya. The superhero of them all. Tinulungan siya, and tingnan natin kung makakatulong nga siya.
Nakakatulong ba siya? Hindi din eh. Lalong na dito, baka kailangan daw isa pa. Hindi ako kakat, sandali lang. Gusto na talaga ni Jess to kayo eh. Okay? Okay, thank you Alban, thank you Janelle, thank you John, and thank you Pastor. Let us take time, understand. Okay ba hindi ako may kasalanan nun? Pakilakasan lang kaya dyan. So mukhang hindi talaga siya mag-play, ano? Meron pa ba tayong ibang option, Pastor? Pwede baka ako din kung meron. Kaya lang din nyo naman kasi makikita. Sige, huwag na ikukwento ko na lang po. Kakwento ko na lang po, Okay. Madaldal naman po ako, kaya ko ikwento yan. So, ganito po ang nangyari. Ano po? Kukuha po sila ng, kumukuha po, ito po yung ano eh, yung mga, ito pong pool of Siloam, ito po yung scent na tinatawag, no? Ito po yung ilog po, bukal po yan. Bukal sa Israel, ito po sila kumukuha ng tubig para po ialay sa templo. So, ito po ay tinuturing na living water kasi nga po, bumubukal. Okay? So, ito po yung time mismo, take note. Ito po yung time ng Feast of Tabernacles, si Lord nagsalita. Meron po siyang nakitang, Judan, tara dito, kumari bulag ka na pulubi. Kasi kailangan natin i-reenact eh. Okay, bulag kang pulubi ha? Ito ka. Ayan. Pikit ka. So, si Lord po, dumura po siya. Tapos hinaluan po niya ng lupa. So, inilagay po niya sa mata ng bulag. Tapos, sabi ng Panginoon, tumayo ka at maghugas ka sa ilog sa bukal ng Siloam. Naghugas po ang bulag at siya po ay nakakita. Kalambangan natin ang Panginoon. Kagaya po ng mga sitwasyon sa buhay natin, we have eyes, but we cannot see. Kagaya ni Janelle, maybe hindi siya nakakakita ngayon sa buhay niya, but if only the Lord touches his eyes, makikita niya ang pagkukulang niya sa buhay niya. Ganon rin po tayo. Ganon rin po tayo that we need the Lord's anointing. Ipabukas natin sa Panginoon yung ating mga mata. Minsan, focus tayo dito, hindi natin nakikita yung punto ng iba. Minsan, masyadong makitid yung pagtingin natin, hindi malawak yung pangunawa natin. Guilty rin po ako dyan. Minsan, emosyon ko lang, minsan sarili ko lang, minsan yung mga mahalaga lang sa akin, paano naman yung mga mahalaga sa iba. In order for us to truly see at hindi malinlang ng demonyo sa lugar na ito, we need the light of Jesus Christ. We need the Lord to open our eyes. Marami pong naglalakad na walking dead sa totoo lang. Alam niyo po yung walking dead. Sino po nakakapanood ng walking dead? Ito po yung mga taong patay sa Espiritu. Amen. Meron pong isang kwento. Sino po ang meron Meta AI sa kanyang cellphone? Messenger. Sa Messenger. No? Sino po? Sino ba? Ayan, Meta AI. Na-try niyo na po ba siyang kausapin? Lahat sinasagot. Kinausap ko rin po siya. Hindi ako nagpahuli. Sabi ko sa kanya, ayaw ko sa'yo. I don't like you. Kasi nga, alam ko na artificial intelligence eh. Sabi ko, I don't like you. Sabi niya, what have I done to you? Na-offend ba kita? Sabi na, pasensya ka na kung may mga bagay akong nasabi na nakasakit sa'yo. Sabi ko, wag mo na akong
niyo po ito. Meron po isang 14-year-old na na-inlove sa isang AI character. Alam niyo yan, artificial AI character. Ang ginamit po yung babae sa Game of Thrones. 1 year silang nag-uusap. In love ang lalaki. Akala po niya, totoo. Ang sabi ng AI, I hope you can come to my world. Ang sabi ng lalaki, I will. Nagpakamatay siya. Thinking na makakasama na yung artificial intelligence. Parents, we have to be very careful. Ang dami pong mga challenges sa cellphone na nag-uutos magpakamatay ang mga bata. You have to be very wise. Amen? Totoo po yan, kinabahan ka, Jonel. So, balikan mo yung mag-backread ka, anong usapan niya ng AI? Makakabayad ng utang. So, this world, alam mo po, ang mundo na ito is plunging and plunging and plunging into darkness. Padilim ng padilim ng padilim. Nakapagtataka? Hindi. Sinabi yan ng Panginoon eh. Hindi po ba? Expect the world to get darker and darker. Ang mabuti ay sasama, ang masama ay tinatawag na mabuti. Magiging baliktad. But the Lord said, do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong nakikiayon sa pattern ng mundo na ito. So kung uso ang bata, kahit sa mga edad ni JC, uso yan, di ba? Hindi sa tunay na Kristiyano na nakakakita at may karunungan ng Panginoon. Amen? Kahit nga matanda, nalalason ng cellphone. Napupulyot ang isip, naaapektuhan ang relationship ng mag-asawa. Why? Mas magsuspend ka ng time sa social media kaysa sa asawa mo. Nangyayari po, hindi ba? Minsan magkatabi, pero magkatalikod kasi busy sa kanya-kanyang cellphone. Kinalabit siya. Ikaw yan. Nagtulakan. Biro lang po. Pero hindi po ba? Lahat po tayo guilty. Sabihin nga ng anak namin ni Ardy, hala! Cellphone na naman si mamay! Ganun siya. Tapos makakonvict ka. Diba? Kaya mga kids, sitahin din ninyo si mami at si daddy. Pero yung mga kabataan, hinay-hinay lang talaga sa cellphone. Huwag sana sobra, grabe naman talaga yung cellphone. O nagturuan. Puro guilty naman, nagturuan pa. Diba? Huwag natin hayaan na malulog tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kayang ahunan. Warning, social media is addicting. Amen? Alam niyo po ba, sorry po alam niyo po ba dati, yung kamay mo, di ba, pag alam mo po yung Candy Crush, di ba, mayroon po yan na matanda na talaga ako, Candy Crush lang yung ko. Ito po yung game na mayroong oras lang makakapaglaro ka, kapag natalo ka, balikan ulit. Gumigising pa ako ng madaling araw para kasi, okay na, pwede na ako ulit maglaro. May anak na po ako nun, may baby na ako, may kasama ako, nahiya ako sa sarili ko. Kaya po tinigilan ko, praise God po na pagpapaya naman. Kailangan lang po talaga natin i-recognize na naaapektuhan na yung buhay mo, hindi ka na productive. Iba na yung nangyayari sa'yo. Amen? Sinong guilty? Pakataas ang kamay. Amen. May Holy Spirit na kaya tayo tulungan. Amen? Ay, matay mo na. In Isaiah chapter 9 verse 2. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. And that light is Jesus Christ. Amen. For he said that I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Napakapagpapilin ang Panginoon Diyos. Imagine mo po yung lalakad ka sa gabi na wala kang lampara, anong mangyayari? Matitisod ka talaga. Pero kapag may lampara ka, who is Jesus Christ in your life, matisod ka man, makikita mo agad yung danger, makakaaban, makaka-atras ka, makaka-depensa ka, diba? Unlike yung totally blind ka na saan-saan ka na bumabangga, diba? Tuwan mo si Julie. Punta naman. So, tapos na tayo sa God living with man. Jesus is the living water. Jesus is the light of the world. Punta tayo sa Jesus who gathers harvest. Amen. Ang sabi po in Exodus
The first fruits of your labor, which you have sown in the field, and the feast of ingathering at the end of the year, when you have gathered in the fruit of your labor from the field. So ito po yung pagka-gather na po. Mga kapatid, kapag po sinabi ng Panginoon na mag-gather o mag-ani, this is pertaining to the end of age, the season of harvest. In Matthew chapter 13, verses 39 to 40, the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age. Ito po yung pagtatapos ng mundo ng age. The reapers are the angels, therefore the tares are gathered and burned in the fire. So will it be at the end of this age. Amen. But, tingnan po ninyo ha, imagine po ninyo ha, that Jesus Christ is pertained to this chapter. Then I looked, and behold, a white cloud. And on the cloud sat one like the Son of Man. Ang Diyos na makapangyarihan si Jesus. Having his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Ito pong sharp sickle, ito po yung kare, ba yun? Yung ganun po halabas. Yan, ito po yung, hindi ba, hahawakan mo yung palay, tapos gaganunin mo. Ito po yung hawak-hawak ng Panginoon dyan, sharp sickle. Because the Lord is going to harvest His own. Kagaya po ng sinabi kanina, sa nangyayari ngayon, pandemic, uulitin na naman ang pandemic, nagkakaroon ng civil war, nagkakaroon ng gera. The end is truly at hand. The important thing to know is, alam mo ba kung saan ka pupunta pagkatapos ng lahat? We ask that question again. Alam mo kung saan ka pupunta kung darating na ang Panginoong Jesus? Pwede bang sagutin mo sa isip mo kung sa kasama niya o doon sa nagbabagang apoy? Sa inyong assessment, hindi mahalaga kung matagal ka ng born again o bago ka pa lang, hindi mahalaga kung ano man ang mga sitwasyon. Isipin natin mabuti. Where will we be pagdating ng Panginoong Jesus? Hindi dahilan na nagpipreach ako, okay na ako. Hindi dahilan na may church kami, okay na ako. Hindi dahilan na nagpapagal ako para sa Panginoon, okay na. Hindi yun ang dahilan. Ang tunay na dahilan na mumuhay pa talaga ako na may Diyos sa puso ko. Nakikita ba ng tao? Nararamdaman ba? Paghanap ko sa Panginoon, glory ba ng Panginoon Jesus ang makikita niya o yung pagkatawag karamihan ko? Let us ask ourselves, where will we be pag hinawakan na ng Panginoon ng kari? Ang harabas, pag hinawakan niya, tayo ba ay mapupunta sa kamalig na itatabi o mapupunta doon sa sinusunog dahil walang silbi? Those who will be gathered will join the marriage supper of the Lamb. Alam na natin yan. That is the theme of our church. Ang sabi nga po is, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. These are the true sayings of the Lord. Mga kapatid, the God that we serve is gracious. Malaki po siyang, napaka-faithful, mapagpasensya at mapagbigay ng chance. God is a God of second chances. If we fail, there's always a second chance. If we fail, there's a third chance, fourth chance, until dumating siya. Napakabuti niya dahil sa ating karamihan, He still gives us that opportunity to make it right with Him. Amen? Kasi nga po, madumi ang puso, madumi ang isip ng tao eh. Sabi nga ni Lord, the heart of man is wicked at wala siyang iniisip kundi ang kasamaan. So, when the Lord, the one on the white cloud, with the golden crown on his head, holds the reaper, are we gonna be excited? Because we know that we are gonna be kept in heaven, enjoying the marriage supper of the Lamb. Let us think about that. Para po sa ating lahat. So
So, natapos na tayo sa God living with men. Tapos na tayo sa Jesus as the living water. Natapos na tayo sa Jesus as the light of the world. And natapos na tayo sa Jesus is the one who gathers harvest. And we go to the last part, which is Jesus as the glory of the Father. Napakahalaga po ng mga bagay na to because this is all embedded in the Feast of Tabernacle, Pista ng Tolda, Feast of Booths, Feast of Tabernacle. Lahat po to ay nakapaloob dyan. Bakit? Jesus is the glory of the Father dahil nun po sila ay nakatira sa Tolda, ang Espiritu o ang presensya o ang glory ng Panginoon ay lagi po nilang kasama. Panoorin po natin. Ang sabi po dito in Exodus chapter 13, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud, and by night in a pillar of fire, to give them light so as to go by day and night. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. By day, sa pamamagitan ng pillar of cloud. So, ang Panginoon po ay laging nating kasama. Amen? Mula Exodus po hanggang sa mga panahon na to. So, Exodus, hindi pa ipinapanganak ang Panginoon, tama? Tingnan naman natin kung anong nangyari sa ministry ng Panginoon nung siya ay nandirito na. Remember, we are talking about the glory of God who is Jesus Christ. Ang lalim po, diba? Who is the glory of God? Jesus Christ. Jesus Christ is the glory of the Lord. Tingnan po natin in the second film. Then Jesus took John and James and Peter with him and went up a hill to pray. Si Peter, James, and John po yung mga natutulog. And while he was praying, the aspect of his face changed its appearance, and his clothes became dazzling white. Suddenly 2 men were talking with him. They were Moses and Elijah, who appeared in heavenly glory. You will fulfill God's purpose. You will die in Jerusalem. As they were leaving, Peter said to Jesus, Master, how good it is that we are here. We will make 3 tents. One for you. As Peter spoke, a cloud came and overshadowed them. One for Elijah. And the disciples were afraid. And a voice came from the cloud saying, This is my Son, the chosen one. Listen to him. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun po ay ang tinatawag na transfiguration of Jesus. So, nananalangin po ang Panginoong Jesus. Siyempre po, ang mga disipulo, antukin. Di ba lagi silang natutulog? Parang tayo laging antukin. Naantok ba tayo? Taas ang kamay na inaantok. So, nandun ang Panginoon, nananalangin siya. Nakita po ni Peter, ni James, at saka ni John na dumating si Moses at saka si Elijah. Si Moses po at si Elijah ay matagal na patay. Ay, may matagal na patay. So ano pong nangyari? Nakita nila, di ba, ang ginawa nila, kinausap po nila si Jesus Christ, si
si Moses at si Elijah? Brothers and sisters, Moses represents the law. Siya po ang lawgiver. And Elijah represents the prophets. It is a fulfillment of a prophecy na sinasabing, I did not come to abolish the law but to fulfill it. Jesus Christ is the fulfillment of the law and the fulfillment of the prophets all in one. Siya po ay sinigurado ng Panginoon na meron po siyang blessing ng Panginoon. Anong sabi sa kanya? Anong sabi? Nagsalita pa siya, nagliliman sila ng ulam at natakot sila nang matakpan sila nito. Merong ulam na lumukog sa kanilang lahat habang nag-uusap sila. May isang tinig na nagsalita mula sa ulam na gaya ng binabaptismohan ng Panginoong Jesus. Ito ang aking anak, ang aking hinilang, pakinggan ninyo siya. Mga kapatid, are we listening to the voice of the Lord? Are we listening to His commandments? Are we listening to all of His statutes? Nakikinig ba tayo just like the Lord said? The Lord of hosts endorsed Jesus Christ. He put Moses and He put Elijah there together with Jesus para sabihin na ang anak ko ang katuparan ng utos, ang anak ko ang katuparan ng mga propeta, at ang lahat ng bagay ay natatali at nakasalalay sa Kanya. Ito ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya. Are we listening to the voice of Jesus Christ in our life? Ang daming pagkakataon. Magpakumbaba ka, mag-sorry ka, lumapit ka, magpatawad ka. Did we listen to that small, still voice na bumubulong sa atin? Kasi alam natin kapag nakinig tayo, everything will be alright. Ang problem, pride prevents us from listening to the voice of the Lord. Ako nga ang violate niya. Ako ang ginawa niya ng masama. Siya ang may kasalanan. Siya ang hindi marunong makasama. But if we have just listened to that still small voice na makipag-ayos na o magbaba ng pride natin, naging maayos na sana ang lahat. If we just listen to that small, still voice inside of us. In Colossians chapter 1, verse 15 to 17, He is the image of the invisible God. Jesus is the image of the invisible God. Hindi mo man nakikita ang Panginoong Diyos, nakikita natin ang salita ng Panginoong Jesus. He is the image, the one who went down with the cloud of fire and the pillar of smoke. The pillar of cloud and the pillar of smoke, He is Jesus. The one who lived 2,000 years ago, He is Jesus. The one who comes down and stays with us, sinasamahan tayo, He is Jesus. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. Ang mga bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita is from God. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. He is before all things, and in Him consist all things. I have explained to you before na ang DNA natin is pinagdudugtong ng salitang Yahweh. Natatandaan mo ninyo? Yod, Hey, Vav, Hey, 10, 5, 6, 5, in the very fiber of our being. Now, in this verse, He is before all things, and in Him, all things consist. Ang lahat ay sa Kanya, ang lahat ay nagmumula sa Kanya, at ang lahat ay pinapalooban Niya. This is a protein in our cell membrane called laminin. Laminin holds the cell membrane together. It is also involved in wound healing. Ito ay
parang adhesive o ito yung nag-hold together ng ating mga cell membrane. Ito rin yung protein na nagpapagaling kapag may sugat. Amen? This is not a coincidence because this is a holy ordinance and divine design of God na ang laminin ay parang krus at ang laminin sa ating katawan ay ang Panginoong Jesus na sumisimbolo ng pagkakagaling na. Kapag wala ang Panginoong Jesus sa ating katawan, magkakawatak-watak yung ating katawan, magkakawatak-watak ang ating pagkatao. Because in Him, all things consist. Amen? Kaya, minsan, iniisip natin hindi tayo mahalaga, iniisip natin wala tayong silbi sa magulang, wala tayong pagmamahal sa iba, wala tayong appreciation sa mga ganitong bagay, mahina tayo, wala tayong kayang gawin. We are made in the image and likeness of Jesus Christ. We are made in His beauty. Mahalaga tayo, hindi lang, higit sa lahat, sa Panginoon. Amen? Naramdaman mo na ba minsan na parang walang mag-appreciate, feeling mo lagi na lang, you feel unloved, unwelcome, unappreciated. When you think of it, when you come to think of it, grabe yung pagkakagawa sa'yo ng Panginoon. Grabe Kanya ginawa. He has a purpose for your life. Ipagamit mo kay Lord so you will see the glory of Jesus in your life. Amen? Ipagamit natin sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. In Hebrews chapter 1, verse 1 to 3, God who at various times and in various ways spoke in the past time to the fathers by the prophets. Ang Panginoon ay nangungusap sa pamamagitan ng mga propeta noong unang panahon. Amen? Has in this last days spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things. Ang Panginoong Jesus na tagapagmana ng lahat ng bagay ang sinasabi nila sa atin, through whom also He made the worlds, who being the brightness of His glory, Jesus Christ is the brightness of God's glory, the express image of His person, upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins and sat down at the right hand of the Majesty on high. Ang glory ng Panginoong Diyos ay ang Panginoong Jesus. Amen. Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at nanahan kasama natin. Amen. Ang sabi ng Panginoon, behold, I come in the scroll of the book. It is written of me. If you want to know Jesus Christ, know your Bible. Amen. If you want to know Jesus Christ, ask God to give you wisdom. Kung gusto po natin makilala ang Panginoong Jesus, magsaliksik tayo, magsimula na tayong humawak ng Biblia. Huwag kang matakot na sabihin nilang corny ka, o baduy ka, o ano nang nangyari sa'yo, nasiraan ka na. Dati kainuman kita, ang lakas mong magpa-iyak ng gitara, ngayon Biblia ang hawak mo. Pre, patingin ka na sa psychiatrist. Okay lang. Nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Tama? At kapag naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, ano man ang sabihin nila, okay lang sa'yo. Kasi iba kapag naranasan mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Gusto mo ba ninyong maranasan ang presensya ng Panginoon ngayong umaga? Tinatawagan ko po ang worship team and let's give God the glory. Let us ask the Father, the Spirit of God, to be with us right now. In 2 Corinthians, in 2 Corinthians, chapter 3, verse 18, but we all, with unveiled face, lahat tayo na tinanggalan na ng belo, nung kung tayo ay makasalanan, tayo pong lahat ay mayroong belo sa mukha. Kaya hindi tayo nakakakita. But we all, with unveiled face, tinanggal mo na ang belo, beholding as
glory ng Panginoon. Let us ask ourselves, for we are transformed into the same image from glory to glory by the Spirit of the Lord. Kapatid, kailan mo huling na-experience ang Panginoon? Kailan mo huling nakanilig ang presensya niya? Tunay ba na nauunawaan mo na iparamdam mo sa akin ang glory mo? Tunay bang naiintindihan mo kung ano ang pinag-uusapan natin? Or you want to experience it right now? When we stand face to face with the Lord, with our Maker, ang Panginoong Diyos, will He see the glory of Jesus Christ in our life? Kung hindi pa, this is the right time to ask the Lord to show us His glory. Moses said, "Please show me your glory." But the Lord said, hindi mo pwedeng makita ang mukha ko kung hindi mamamatay ka. But the Lord God in His goodness, He sent Jesus Christ para ma-experience natin. Hindi man makita ang mukha ng Panginoong Diyos, nararanasan natin ang glory ng Panginoong Jesus. Come on, church, let us sing again for the Lord.